Magandang buhay! Welcome to 106.3 Radio City High. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga grade 9 learners. Ang maghahatid sa inyo ngayon ng kaalaman ay ang inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 9. Ako ang inyong lingkod, Ginang Ceris Mariel Duong. At ako naman si Binibini Elsa N. Lamay. Inaanyayahan namin kayo na makinig at matuto sa gagawin nating talakayan ngayong araw na ito. Ang unang bahagi na ating tatalakayin ngayon ay ang pagbabalik-aral sa mga nagdaang module na inyong nasagutan. Ito ang Module 7 at Module 8. Pero bago natin ito simulan, mahalagang maihanda ninyo ang inyong mga kagamitan sa pag-aaral. Ito ay ang mga sumusunod. Mahalaga ang SLA, Weekly Home Learning Plan, module, papel at ballpen para sa note-taking. Pagkisimulan natin ang pagbabalik-aral sa Module 7. Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Sa pagtatapos ng module na ito, inaasahang makukuha mo ang matayang konsepto na ito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na maiangat, bunga ng kanyang paglilingkod, ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Sa Module 8 naman, pakikilahok at volunteerismo. Inaasahang makukuha mo ang batayang konsepto na ito. Ang pakikilahok at volunteerismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan, pambansa, batay sa kanilang talento, kakayahan at papel sa lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan. Sa unang module, natutuhan mo na mahalaga ang pagsisikap ng bawat tao sa pagkamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat sa lipunan. Isa sa mga nararapat pagsikapan upang makamit ito ay ang pagsasabuhay ng mga moral na pagpapahalaga na magpapatatag sa lipunan. Pangunahin sa mga moral na pagpapahalagang ito ay ang katarungang panlipunan. Pero bago yan, panoorin muna natin ang music video ni Sarah Geronimo na Bata-Bata, Ano ang Pangarap Mo? Okay, so nagustuhan niyo ba ang kanta ni Sarah G? May aral ba kayong napulot mula sa kanta? Ano kaya ang sa tingin ninyo ang mensahe ng kanta? Anong nararamdaman mo pagkatapos mo itong marinig? Nakakaantig pakinggan ang awitin, di ba mga mag-aaral? Kaya sa mga kabataang tulad ninyo, habang kayo ay bata pa, mangarap kayo para maging gabay ninyo ito sa inyong landas na tatahakin. Pag-usapan natin ang video. Ano ang napansin ninyo sa inyong napanood? Napansin niyo ba ang bata sa music video? Para sa iyo, makatarungan ba para sa isang bata na siya ay mag-isang nabubuhay sa lansangan? Nakikita mo ba ito sa ating lipunan? Ano ang nararamdaman mo kapag nakakita ka ng isang bata kung saan naninirahan sa lansangan o kaya ay naghahanap buhay sa murang edad upang may makain? Ngayon naman kung ikaw ay makakita ng batang naglalaro, ano ang masasabi mo dito? Sa tingin mo, ito ba ay makatarungan? Sa larawan naman na ito, ang anak ay masipag na nag-aaral dahil gusto niyang suklian ng kabutihan ang kanyang mga magulang. Sa tingin mo, makatarungan ba ang kilos ng mag-aaral? Tama. Oo, ito ay makatarungan.
Bilang panlipunang nilalang, tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan. Ito ay dahil ang tao ay umiiral na kasama ang ibang tao. Isang ugnayan na dapat na pinagyayaman ng katarungan. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang moral na pagpapahalaga na katarungan. Batay sa mga sagot natin kanina sa mga tanong, ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang katarungan? Ang katarungan, ayon sa karaniwang kahulugan, ito ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Ayon naman kay Dr. Manuel D., ito ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap. Ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Ang tuon ng katarungan ay ang labas ng kanyang sarili. Ito ay ang pagpapahalaga na dapat na taglay ng tao dahil sa kanyang dignidad bilang isang tao. Ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang sa isa't isa. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawi or habit na gumagamit lagi ng kilos loob or free will sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. So, sa pamamagitan ng moral na pagpapahalagang ito, magiging mas matatag ang ating lipunan dahil tinuturo nito ang pagiging selfless. Dahil ang tuon ng katarungan ay pagbibigay para sa kapwa at hindi para sa pansariling interes lamang. So, ibig sabihin nito, kapag ang isang tao ay nahubog o nasanay na isalang-alang ang kapakanan ng kanyang kapwa, higit sa kanyang sarili, siya ay isang makatarungang tao. Ano ang nararapat ibigay sa kapwa? Ang pagpapahalaga sa kanyang espasyo ng kanyang pagka-individual. So, ito ay ang kanyang mga karapatan at ang kanyang dignidad. Napag-usapan na natin sa naunang module sa Module 5 ang tungkol sa karapatan, kung saan ito ay isang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Ano naman ang dignidad? Ito ay ang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang kapwa. Okay, mga mag-aaral, tanong ko lang, saan natin unang natututunan ang ating mga pagpapahalaga, ang ating pagkatuto ng tungkol sa katarungan? Tama. Unang natututunan natin ito mula sa ating pamilya. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Ang pamilya ang unang nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Nauunawaan mo na kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba, isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Kaya mga mag-aaral, mahalagang alagaan natin ang ating mga sarili dahil sa ganitong paraan, mabibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga magulang o mga taong nag-aaruga sa atin. Dito, may papakita natin ang pagiging makatarungan sa kanila. Kaya lagi nating tandaan, ang tanong natin araw-araw, naging makatarungan ba ako? Lalong-lalo na sa mga taong nagsakripisyo sa aking buhay. Ano naman ang katarungang panlipunan? Ito ang namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa lipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. So, ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa dignidad ng tao. So, bawat tao ay may dignidad dahil sa kanyang pagkatao. May dignidad ang tao dahil siya ay mahalaga. Since ang tao ay mahalaga, makatarungan lamang na ibigay ang nararapat sa kanya. So, ang pagpapakita ng paggalang sa dignidad ay hindi pinipili. Kahit ano ang estado ng kanyang buhay, ito ay para sa lahat. Kaya paalala sa ating lahat,
Sa lahat ng pagkakataon, ibigay natin sa ating kapwa ang nararapat na pagpapahalaga. Dahil sa pamamagitan nito, masisimulan natin ang pag-abot sa kabutihang panlahat na ating hinahangad. Sana ay malinaw na sa inyo ang tungkol sa katarungang panlipunan matapos talakayin ni Ma'am Teres ang Module 9 sa Module 7. Maunawaan mo ang tunay na kahulugan at kabuluhan ng paggawa. Nalaman mo na ito ay daan upang makamit mo ang iyong kaganapan bilang tao. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang masasabi ninyo sa bawat larawan? Sa unang larawan, ano ang nakikita ninyong katangian sa mga magsasakang ito? Sa larawang ito naman, may mangyayari kaya kay Juan tamad kung patuloy siyang maging tamad? Ito naman, nakatambak na yung kanyang gawain pero iba ang kanyang pinagkakaabalahan. Makakatulong kaya sa kanya ang kanyang pag-aaksaya ng kanyang oras? Sa larawang ito naman, maaabot niya kaya ang kanyang mga pangarap kung wala siyang gagawin o hindi siya kikilos para maabot ito? Sa module na ito, inaasahang mauunawaan mo na hindi sapat ang paggawa lamang. Mahalagang laging isalang-alang ang kalidad ng serbisyong ibinigay o produktong ginawa upang maging gawi ng bawat kabataan ang kanyang kagalingan sa paggawa. Ang pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan. Hindi sapat ang lakas ng katawan at layunin sa paggawa. Ayon sa Laborim Exercise, ang paggawa ay mabuti sa tao dahil sa pamamagitan nito na isa sa katuparan niya ang kanyang tungkulin sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ang kagustuhang maisasabuhay ang layuning ito ang nagtulak sa kanya upang magkaroon ng kagalingan sa paggawa. Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang mga sumusunod na katangian. Una ay kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain ng buong puso at may malinaw na layunin sa paggawa. Ang produkto o gawaing likha ng isang taong masipag ay bunga ng kahusayan at buong pagmamahal na ginagawa. Pangalawa ay ang tiyaga. Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga kadlang sa kanyang paligid. Ang mga taong may tiyaga ay isinasantabi ang mga negatibong katangian tulad ng pagrereklamo, pagkukumpara ng gawain sa likha ng iba, at pag-iisip ng mga dahilan upang hindi sagawa ang gawain. Pangatlo ay ang masigasig. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto. Ang atensyon o oras niya ay nakatuon lamang sa produkto o gawain kanyang likhain. Sa pamamagitan nito, madali siyang nakatapos ng produkto at gawain ng hindi nakararamdam ng anumang pagod o pagkabagot. Pang-apat ay ang pagkamalikhain. Ang produkto o gawaing lilikhain ay bunga ng mayamang pag-iisip at hindi ng panggagaya o pangungkopya ng gawa ng iba. Ang bawat isa sa atin ay may mayamang kaisipan na pwede nating magamit sa paglikha o paggawa ng isang gawain o produkto. Panglima naman ay ang disiplina sa sarili. Ang taong may disiplina sa sarili ay alam ang hangganan ng kanyang ginagawa at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Maaari niyang isantabi ang pansariling ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad
at kagalingan ay kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos at iniaalay bilang paraan ng pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Ang paggawa ng mabuti ay may kahusayan, ay may balik na pagpapala mula sa Diyos. At diyan nagtatapos ang ating Module 10. Sana ay malinaw na sa inyo kung bakit kailangan nating galingan ang ating mga ginagawa para sa ating sarili at para sa kabutihan ng iba. Paalala mga mag-aaral, mahalagang basahin ng mabuti ang inyong self-learning activities, lalong-lalo na ang mga panuto sa bawat gawain. Sana ay naging madali sa inyo ang pagsagot sa ating mga gawain at naway kasiyahan kayo habang ito ay ginagawa. Tandaan, ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong naniniwala sa kanilang kakayahan. Kaya, kakayanin natin ito mga mag-aaral. Okay? At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Again, mula sa Departamento ng Edukasyon sa Pagpapakatao, ang Puso ng Edukasyon, kami ang inyong lingkod, Ma'am Therese Mariel Duong, At ako naman, si Ma'am Il Salamay, na mag-iiwan sa inyo ng isang awitin mula sa The Script na Hall of Fame. Hanggang sa muli, patabayan kayo ng Diyos. Paalam!